Good morning guys! Welcome to MGR Goat Farmer TV. And today, pag-uusapan natin ang boar. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. And please hit the notification bell para lagi kang updated kapag meron tayong ina-upload na video. Tara! Saan ba nagsimula ang salitang boar? Ang terminong boar ay nagmula sa salitang Afrikaans, meaning magsasaka. Ginamit ito upang ilarawan ang mga tao sa Timog Afrika na tumunton sa kanilang mga ninuno na Dutch, German at French na dumating sa Cape of Good Hope noong 1652. Ang Boer goat ay isang South African breed for meat goat. It was selectively bred in Eastern Cape sa taong 1900s para sa meat qualities at sa abilidad nito na makasurvive sa pamamagitan ng pagpapastol sa Tornveld sa nasabing rehiyon. Ang Tornveld ay isang uri ng savanna kung saan nangingibabaw ang damuhan na may matinik na akasya at ilang uri ng matinik na puno at halaman. Ang boar ay karaniwang may mga puting katawan at brown na ulo at leeg. Ang ilang kambing na boar ay purong kulay brown or painted at ang iba pa nga dito ay dappled red or black. Ito po ay yung batik-batik na kulay. Tulad ng Anglo-Nubian, nagtataglay rin sila ng mahabang tainga at matangos na ilong. Kilala sila sa pagiging masunurin, mabilis na paglaki, at pagkakaroon ng mataas na fertility rate. Why Boer goat is expensive? Napakataas ng demand ng Boer goat dahil sa mabilis nitong paglaki. At ang dahilan kaya ito mahal dahil hindi pa ganoon kadami ang bilang ng orihinal na imported na kambing. Why Boer is considered as the best breed of goat? Karamihan ng Boer goats ay inaalagaan sa buong Southern Africa, gayon din sa Australia, US, Canada, United Kingdom at sa ibang panig ng mundo. Siyempre kasama na rin tayo, ang Pilipinas. Ang mga ito ay pinahahalagahan para sa kanilang laki, mabilis na pagtaas ng timbang, kalidad ng karne at pagkamasunurin. How fast do Boer goats grow? Ang mga Boer goat ay mabilis sadyang lumaki. Ngunit talaga naaabot lamang ang kanilang buong timbang na nasa hustong gulang na 3 taon. Ang mga mature bucks ay maaaring tumimbang ng 120 to 150 kg. Ang mga mature doe ay maaaring tumimbang ng 80 kg up to 100 kg. Kung ating pag-aaralan, ang buck ay nadadagdagan ng kanyang timbang ng 250 grams kada araw. Ang doe naman ay 180 grams kada araw. Disclaimer lang guys ha, all my information are based on my research from Domestic Animal Diversity Information System of the Food and Agriculture Organization of the United Nations. Okay? So malayo po kayong magbigay ng inyong komento ukol sa inyong napapanood sa aking video. Sana guys meron ako na idagdag na kahit konting kaalaman pagdating sa ating pag-aalaga ng kambing. Kung kayo po ay merong mga katanungan pagdating sa mga pag-aalaga ng kambing, maaari lang po kayong magkomento. Nagre-reply po ako. Pero ang aking ibinabahagi lang po ay base po sa aking experience. Hanggang dito lang po muli. Paalam!